Choy, kwento ng buhay mo bilang kapatid. Bilang panganay, paano ka nagiging ehemplo ng pagiging isang mabuting anak at pagiging mabuting kapatid? Ang hirap siguro kung ako yung magde-describe. Mhm. Pero siguro naman na kapag impart ako ng kabutihang asal sa mga kapatid ko dahil nakikita ko sila na maaayos ang buhay. Yung bunso namin na nasa amin pa, maganda ang work niya. Yung ikalawa namin, meron ng asawa at anak. Nasa mabuting nilagay din sila. Mhm. So, I think naman, mabuti rin naman akong kapatid. Otherwise, siguro, baka magkakaaway kami ngayon. Pero hindi. Close pa rin kami kahit hiwalay na yung second na sister ko. Ano pa rin yung namin, ties namin. Close pa rin kami. Kahit hindi yung araw-araw na. So, especially si Bunso na nasa amin pa rin, kasama pa rin namin siya. Okay, ito Choy, pagpamanin mo, no, papakialaman ko ang iyong love life dito sa kwentong Pilipino. Kasi, di ba sabi nila, lahat ng mga songwriters, minsan may mga person na pinagdadaanan, lalo kung ang mga kanta nila ay mapaghugot, masasakit. Ang iba ay masasaya. Pero karamihan aminin natin na ang mga kantang Pilipino, pagdating sa pag-ibig, ay lahat ay kabiguan. Wasak na pag-ibig. Wasak talaga. Yes. Sa ito po, personal na tanong mula sa akin sa kwentong Pilipino. Ang pagiging single po ba sa buhay ay isang personal na desisyon dahil kayo po ay may pinagdaanan sa iyong buhay pag-ibig o naniniwala ka na ito yung inakda sa iyo ng kapalaran? Actually, in love ako ngayon. Single ako pero I have a special someone. I'm in a relationship for such a long time. So, yung pagiging single, bukod sa choice, siguro may right time para doon sa yung pag-settle down, ganun. May right time sa ganyan. Pero yung sa pagsusulat, tama ka doon. Yung pag may heartbreak, mas may hugot doon eh. Most of the songs na nag-hit talaga, yung palang mga panghugot talaga. Yes. Totoo yun. Actually, hindi naman sa nahihirapan ako dahil masaya ako. Pero talagang mag-e-effort talaga ako. Kapag kailangan kong gumawa ng song na sentimental. Pero nakakatulong kasi na dahil sa edad kong to, marami na rin naman akong napagdaanan. Binabalikan ko yun. Not necessarily na malungkot ka dapat kapag di ba? May times talaga na gusto mong gumawa ng song eh. Naranasan ko na yun eh. Gusto ko ng song na ganito. Pero hindi ganito yung sitwasyon ko ngayon. Anong gagawin ko? So, kailangan bumalik ako doon sa panahon na medyo naramdaman ko yung ganon. Or, meron akong magiging inspirasyon na pelikula, doon ko huhugutin. Kumbaga, isang typical at normal na tao na nakakaramdam ka din ng kabiguan kapatid. Oo. Baka lahat naman tayo ay umiibig. Yes. Diba? Napagdaanan natin. Yes. Lahat naman tayo na akala natin ang unang minahal natin ay sila na yung makakasama natin. So, sa lahat ng kabiguan na pinagdaanan mo, kasi alam na bagit mo kanina, masaya ka ngayon, no? Single ka pero in a relationship. Sa lahat ng pinagdaanan ng mga buhay pag-ibig na nabigo ka, sa tingin mo, ano ang naitulong niya sa pagkatao mo ngayon? Malaki. Kasi, di ba sabi nga nila, experience is the best teacher. So, kung ano yung natutunan mo doon, i-apply mo ngayon sa present na sitwasyon mo. Hindi mo kailangan balikan para magkamali ka ulit. Balikan mo yon para hindi mo na gawin ulit. Yun ang lesson talaga. Positive yan or negative, ang maiiwan sa'yo, yung lesson. O ito, Miss Choy, tahasang tanong. Sa lahat na pinagdaanan mo sa pag-ibig na nabigo ka, sa tingin mo, sino ang may problema? May problema? Siguro, hindi siya o ako, baka ang sitwasyon. Baka yung, alam mo yung song na we have the right love at the wrong time. So, most of the time ganun eh. Kapag hindi talaga ukol, hindi bubukol. Diba?
So, hindi siguro sa tao mismo, pero yung sa sitwasyon na pinalalagyan niyo. Okay, sisigundahan ko yung sinabi mong sitwasyon. Sitwasyon ba na posibilidad na inaya ka niya para bumuo na ng pamilya pero hindi ka pa handa? Wala pa namang ganong nangyari. Yung mga frustrations ko, younger years ko, iba yung sitwasyon. So, alam mo yung minsan kasi akala mo in love ka na, pero hindi pala. Alam mo yung ganong na ma-in love ka, hindi pwede eh. Hindi mo naman pwede ipilit. Diba? Hindi ba ako nagkakamali kung babalikan ko yung kabataan mo? Parang hindi mo nagiging prioridad ang buhay pag-ibig mo. Before, oo, hindi talaga. Mm-mm. Dahil, siguro kasi may gusto pa akong ma-achieve. Pero ngayon, pwede ko na siya i-prioritize. Diba? Kasi medyo hindi na tayo bumabata. Pero oo, yung dati, hindi talaga. Kasi nga, siguro, bukod sa panganay ako, meron akong gustong ma-achieve pa. Na katulad niya, yung sa songwriting, kaya muntik na talaga ako ma-frustrate before na gusto ko nung hinto, wala naman nangyayari. So ngayon na nandito na ako sa edad na to, parang siguro mapapansin na iba, bakit minamadali ni Choi? Bakit, third album na? Kasi nga hindi na ako bumabata So habang kaya ko pa, itodo ko na, di ba? Bakit ako next year? Kaya ko nang gawin ngayon hindi naman ako nag-aano na, siguro iba may pacing na tinatawag, di ba? May pacing natin para ito, siguro para ito yung mapapansin for the year. Next time, ito naman. Hindi na ako may pacing. Gusto ko lang malabas lahat, maiparinig sa lahat. Ito yung mga gawa ko. Di ba? So kahit na na-delay, wala sa akin yun. As long as nandito ako ngayon para i-fulfill yun. Okay. Babalikan ko yan, yung statement na yan ni Choi. Pero ito muna, dalawang tanong dahil tayo ay nagdidiriwang ng buwan ng mga puso. Unang tanong ni Choi. Sa punto ng pag-uusap natin ngayon, dahil masaya ka, handa ka ng mag-asawa? Pwede. Okay, maraming salamat. Pangalawa, sa tingin mo ba, na iba ang konsepto ng pag-ibig noong ikay bata pa? At ngayon, na ikaw ay lumilikha na ng mga kanta at masaya sa buhay pag-ibig? Na iba ba ang konsepto ng salitang pag-ibig para sa iyo? Oo, kasi dati nung bata, more on romantic. Ang lang ng pag-ibig eh. Habang nagkakaedad ka, nagmamature ka, yung love nagkakaroon ng ibang concept sa'yo, ibang meaning. It's Paano natin patatakbuhin? Kung paano tayo gagabayan sa bawat desisyon natin sa buhay? Tanong, anong kwento ng iyong kabataan na pinakamadilim na hanggang ngayon dinadala mo siya upang maging gabay sa bawat paglalakbay mo simula ngayon sa darating na panahon? Kwentong pag-ibig ba? Sa kwentong pag-ibig? Oo, sa lahat. Kwentong pamilya, kwentong relasyon. Total, Valentine's. So, sige, sa kwentong pag-ibig. Yung parang, wag kang magpadalos-dalos na mahalin mo yung isang tao, di ba? Hindi kailangan laging puro puso. Kailangan meron ito. Kasi pag wala nito, hindi rin naman gagana to ng tama di ba? Kasi kung puro ito, emosyon ka lang, kailangan ina-analyze mo rin na, tama ba to? Makakabuti ba to sa akin? Parang ito ba talaga yung gusto kong tahakin? Di ba? Yun. Okay. Kumbaga, kung hindi ako nagkakamali, kailangan nagtutugma ang laman ng puso mo sa itinatakbo ng isip. Yes. Dahil sinasabi nila na yun ang tamang direksyon na. Yes. O tamang panahon. Para yung taong minamahal mo, siya na nga ang sinakta, di ba? Okay, Michi, pag-uusapan natin ang iyong mga musika. Una, yung Choice Cut Volume 1.
paano mo to nabuo? Ano ang naging inspirasyon mo para ilabas ito sa publiko?